Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon, ang pagkikwentuhan natin ay tungkol dito sa pagbaba ng presyo ng bigas. So, bago natin simulan yung kwentuhan ito, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button at the same time, palike na rin ng video. Wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, bago natin pag-usapan itong topic na to, panoorin muna natin itong balitan to para magkaroon tayo ng konteksto at saan ba yung, kumbaga, ano ba yung nangyari, bakit naibaba ng Department of Agriculture itong presyo ng bigas. So panoorin po natin ito. Sa mga suki ng murang bigas ng gobyerno, nilimita na po ng Department of Agriculture kung sino-sino lang ang pwedeng bumili ng bigas sa mga Kadiwa store. Kung kabilang po kayo sa mga piling sektor na tinukoy, alamin sa Frontline Report ni Shaila Francisco. Mabilis na nalimas ang 29 pesos kada kilong bigas sa Kadiwa store na ito sa Quezon City kanina. Limitado lang kasi ang stock nila ng murang bigas. Ang kaso, mas magiging pahirapan pa ang pagbili niyan. Sa abiso kasi ng Department of Agriculture, tanging mga senior citizen, PWD, solo parent at benepisyaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino Program. Ito ang ano nito, medyo maganda naman sana. Maganda yung naging action dito ng gobyerno dahil nga sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin natin, nakaisip sila ng solusyon kung paano mapapababa yung presyo ng especially itong bigas. Ito yung pinaka talaga primary na pangangailangan natin mga Pilipino. Siyempre, hindi naman tayo mabubuhay ng walang kanin. Pero ang problema kasi dito, band-aid solution lang kasi yung ginagawa nila. Kasi ito may kaugnayan to sa darating na SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung inyo maalala sa nakarang mga video natin, na pinaplano ni Speaker Romualdez na ibaba talaga yung presyo ng bigas para may habol dun sa SONA. So bakit kailangan ihabol dun sa SONA? Para may magandang mai-report itong si Pangulong Bongbong Marcos kasi dito siya binabatikos, di ba? Ito yung pinaka tumatak na ipinangako daw ni Pangulong Bongbong Marcos na yung plano niya or yung gusto niyang maging 20 pesos yung kilo ng bigas. So ngayon, gumawa ng aksyon itong Kongreso sa pamamagitan ni Speaker Romualdez na para daw mapababa yung presyo ng bigas, kailangan nilang ibaba yung taripa. Ito yung, kung di ako nagkakamali, ito yung parang binabayaran tax ng mga importer ng bigas. So, from 35% yata, plano nila ibaba sa 20 or 15% na lang. So, malaking bagay yun para sa mga importer dahil kumbaga, maliit lang pwede nila ipatong doon sa presyo ng mga imported na bigas na pwede nilang makuha. Ang problema lang kasi doon sa diskarte nila na ibaba yung taripa. So, babaha ng imported na bigas dito sa atin. So, mababa rin yung magiging presyo ng mga bigas ng mga imported. Ang pinakatatamaan naman dito sa diskarte nila ay yung mga magsasaka. Siyempre, mahal ang kuha nila sa mga fertilizer, yung cost nila dun sa pagtatanim ng palay para maging bigas medyo mataas. Hindi naman nila pwedeng ipresyo o ipantay yung presyo ng bigas nila dun sa mga imported na bigas kasi wala silang kikitain, so talo sila. So ang mangyayari niyan, kung hindi naman makakasabay yung mga magsasaka sa bentahan ng bigas, so paano naman nila i-market yung bigas nila kung mas mababa yung presyo ng mga imported na bigas na babaha dito sa atin. So siyempre, real talk naman, kahit sinong ordinaryong Pilipino tanungin mo, ano yung bibilin mong bigas? Yung imported na mas mura o yung locally made na bigas natin na mas mataas ang presyo? Siyempre, di ba, kaya ang nagtitipid, so maghahanap pa ng mas mura. So mas pipiliin ng mga may hirap nating kababayan kung yung sasapat dun sa budget na hawak mo. So since mas mura yung imported, so sa imported ka bibili. So yung mga mahal na bigas na galing sa mga local farmer natin, yun ang matetengga, yun ang may iwan. So ang lalabas, malulugi sila. So sila mas pinakakawawa
doon sa pinaplano ng Kamara na ibaba yung taripa. So, ngayon, dahil nga yun ang plano nila, gusto nilang ihabol yan sa dating na zona ni Pangulong Bongbong Marcos, paano matatakpan yung yung issue na yung ipinangako nga daw niya na gusto niya maging 20 pesos ang per kilo ng bigas, na which is malabo talaga mangyayari yan. So, medyo naidikit nila 29 pesos per kilo. Yun nga lang, ang pinaka problema naman dito sa ginawa naman ng Department of Agriculture is nilimitahan lang nila sa mga sektor na pwedeng bumili ng murang bigas. So, ito yun, yung senior citizen, PWDs, mga solo parents, saka mga 4-piece member. Ang tanong dyan, sila lang ba ang naghihirap? Oo, sabihin natin mas limited yung budget nila compared do sa may mga trabahong maayos. Pero syempre, itong may trabahong maayos naman, nagbabudget din yan. So syempre sila kung saan din makakamura, doon sila bibili. So kung hindi sila makakakuha ng murang bigas dito sa Kadiwa dahil may criteria lang at limitado lang kung ilang kilo lang yung pwedeng bilhin, 'di ba? Ganun din. Yung mas makikinabang, mas ang kagandahan naman dito nga sa ginawa naman nila, yung mga talagang less fortunate, yung mga sabihin natin talagang yung mas nangangailangan, pero hindi halos naman lahat ng Pilipino nangangailangan din ng murang bigas. Gaya nga sinabi ko sa inyo, hindi man porket may trabaho yan, sobra-sobra yung budget nila. So siyempre nagtitipid at merong mga pinagkaagastusan din yan. So dapat makinabang din sila. So ang mangyayari dito, ang tinatarget lang ng gobyerno natin ngayon is yung talagang mapapakinabangan nila sa kanilang mga political na intensyon. Siyempre, pag yan yung mga, kung titingnan nyo siyempre sa mga data, diba? Siyempre, alam nila na mas marami silang pwedeng makuwang boto dito sa mga itong grupo na to. I mean yung itong mga sektor na to, yung senior citizen, PWD, solo parent, 4-piece member. Siyempre maraming yan. Malaking boto ang pwede lang makuha yan. Kaya yan yung tinatarget nila. So yung ibang angat ng kaunti, sabihin natin mga paano ba i-categorize yung mga yan? Above minimum? Hindi yung mga minimum wage earner siguro, ganun. So sila, may mga na yan, may mga pwede nang iboto. Kumbaga yan yung mga medyo mahirap ng bulahin kasi mas alam na nila yung nangyayari sa lipunan natin. So, ang target talaga nila dito, itong mga sektor na sabihin natin na mas pwedeng kumbaga mas madaling bilugin yung mga ulo. So, gagamitin nila yung ganyang diskarte na sila lang yung bibigyan talaga or sila yung mas pina-prioritize bigyan ng pribilehiyo tulad yan sa pagbebenta ng murang bigas. So, Band-Aid solution, natulungan yung mga kababayang mahihirap natin sa pamamagitan nitong Kadiwa sa pagbebenta ng murang bigas. Pero at the end of the day naman talagang maliit, din pa maliit na portion pero meron nasasakripisyo. So, nasakripisyo yung mga magsasaka dahil ibaba yung taripa ng imported na bigas. Masasakripisyo rin yung mga sabihin natin mga minimum wage earner na hindi kasama dito sa sektor na to na pwedeng mag-avail ng murang bigas. So, talagang hindi balanse yung kanilang pagbibigay serbisyo. So, talagang pwede natin sabihin na talagang may kasamang politika pa rin yung mga tulong na ibinibigay sa mga kababayan natin. Tuloy natin. 4-piece ang pwedeng bumili ng murang bigas mula sa Kadiwa stores. At kung dati ay hanggang 5 kilo ang pwedeng bilhin, ngayon tigta 3 kilo na lang papayagan kada mamimili. Swerteng naabutan ang senior citizen na si Jacinta ang huling balot ng bigas. Sa mga tindahan daw kasi sa kanila, aabot sa 60 pesos ang kada kilo. Kaya ang matitipid niya, pwede pang ipanggasto sa iba. Ay gastusin sa ibang
kailangan sa sa kusina, yung mantika, asukal, ganyan, para sa apo din. Which is totoo itong sinasabi ni Madam. Malaking bagay talaga yung murang bigas na yan. Biruin mo 29 pesos compare mo sa 60 pesos per kilo. So nakatipid ka ng 31 pesos per kilo. So kung 3 kilo yung bibilin mo, times 3 mo yung 31. So meron ka almost 100 pesos na pwede mo nang pambili ng mga ibang pwedeng gamit sa pagluluto. Gaya sabi nga niya, mantika, bawang, sibuyas, konting gulay, di ba? So may tatawid mo na yung isang buong araw. So yun nga lang, ang ano lang dyan talagang paano naman yung iba na hindi pasok dun sa category na binibigay ng Department of Agriculture. So parang lumalabas ewan ko paano ba ipaliliwanag to yung natitake nasasakripisyo, parang ganun. Di ba parang lahat naman nangangailangan Lahat nangangailangan ng murang bigas, pero bakit sila lang? Hindi naman natin sinasabi na wag silang bigyan ng pribilehiyo na magkaroon ng access, magkaroon ng makabili ng murang bigas. Paano naman kami? Paano naman yung iba na gusto rin bumili? So, tiis-tiis din uli. So, talagang para sa akin, kulang sa pagbalanse kung paano i-implement, paano tutulungan yung mga mahihirap nating kababayan. Tandaan nyo, hindi lang naman sila yung mahihirap Mayroon din mahihirap na minimum wage earner. So, dapat mabigyan din ng pagkakataon, makabili rin ng murang bigas. Pang maintenance pa. Pero dismayado ang ilang regular na mamimili tulad ni Miriam. Mapipilitan daw siya ngayong bumili sa palengke kung saan mahal ang bigas. Hindi naman kami mayaman na unfair naman sa ibang katulad namin na wala din kakayanan bumili ng mahal na bigas. Oh, di ba? May magrereklamo dahil nga hindi naman lahat, sabihin natin, kahit sabihin mo may trabaho, kayang bilhin yung kaya sikmurain or no choice lang talaga. Yun lang yung pwede lang bilhin dahil nga hindi sila pasok dun sa category na sinasabi na pwedeng bumili lang ng 29 pesos na bigas. So, sila rin naghihirap din. So, sila yung sasalo naman ng mga mataas na bilihin. So, talagang unfair. Kung tutusin, unfair talaga. Ayon sa DA, bahagi ng ginagawa nilang trial ang limitadong pagbebenta ng bigas sa Kadiwa stores. Pagtungtong ng Hulyo, target nila itong ipatupad maging sa iba pang tindang binabagsakan ng gobyerno ng murang bigas. Plano naman ng National Irrigation Administration na madagdagan ang binibentang 29 pesos kada kilong bigas sa Kadiwa pagdating ng Agosto. So yun, may plano naman pala yung NIA na madagdagan yung mga murang bigas. Pero yun nga lang, yung plano, which is plano lang. So, magkaiba kasi yung medyo maganda pakinggan na sinabing may plano na gawing, kumbaga maging accessible na sa lahat, maging nationwide yung pagbebenta ng murang bigas. Pero plano pa rin yan. So, kaparehas yan nung sinabi rin ni Pangulong Bongbong Marcos doon sa 20 pesos na bigas na hindi naman niya ipinangako yung kumbaga plano niya lang or gusto niyang parang admiration niya na maging 20 pesos yung kilo ng bigas. So, ginagamit na ngayon din nilang mga statement yung salitang pagpaplano, yung mga plano-plano na yan para at least kung hindi man nila kayanin, at least meron silang scapegoat na hindi naman nila ipinangako, plano lang nila. So, talagang mas lumalabas dito yung paubutin lang nila hanggang sa matapos lang yung SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Parang meron siyang magandang masabi sa susunod na SONA. Tandaan niyo yan. Sa susunod na SONA, ibibida yan ni Pangulong Bongbong Marcos na naibaba nila yung kilo ng bigas sa 29 pesos. Although hindi nila naidikit doon sa 20 pesos pero naibaba nila. So, yan yung magiging malamang dyan iikot ang magiging SONA ni Pangulong Bongbong Marcos
Kasi medyo maraming sablay ng mga discarding ngayon yung administrasyong Marcos. So malamang sa malamang ito dito nila paiikutin yung magiging topic ng SONA. Nasa 10 kilo kada pamilya raw ang pwedeng maibenta sa tulong ng contract farming. Ayon sa DA, hindi naman kailangan umasa sa kadiwa para sa murang bigas sa mga susunod na buwan. Oras kasi na maipatupad na ang mas murang taripa sa imported rice ay inaasang bababa ang presyo ng bigas ng hanggang 7 pesos kada kilo sa mga palengke. Sa ngayon, pinaghahanda na rin ng DA ang posibleng epekto ng La Nina sa produksyon ng bigas. Kumpara kasi sa El Nino, mas malaki ng 5 o 6 na beses ang pinsala tuwing La Nina. Kapag bagyo, baha, malawakan, mas malawak yung area and mas mahirap i-control, lalo na kung sobrang dami ng tubig, wherein our system cannot hold. Ito yung isa sa mga problemang matagal nang pinoproblema ng bansa natin. Na yearly naman dumadaan tayo sa ganyang sitwasyon, pero bakit hindi nasusolusyonan? So alam naman ng gobyerno na hindi lang ito sa administrasyon natin ngayon kahit sa mga lumipas na administrasyon, alam naman nila na dumadaan yung bansa natin sa ganyang klaseng panahon na may tag-ulan at nahihirapan yung mga magsasaka natin makapag-produce ng bigas dahil nga syempre andyan yung ibinibilad nila yung palay, di ba, kailan nila ibilad para matuyo, para maging bigas. So pag nabasa kasi yan, so bumababa yung quality ng bigas. So bakit hanggang ngayon, ganyan pa rin yung isa sa mga malaking problema ng mga magsasaka natin na hindi naman sinusolusyonan ng gobyerno natin. Dapat, di ba, yan yung binibigyan ng pansin. Ano ba yung pwede itulong ng gobyerno? So, pwede sila magtayo ng mga facility na pwedeng doon patuyuin. Yun yung magiging tulong ba doon sa mga magsasaka natin na kung talagang yung pinaka-concern nyo is matulungan yung mga magsasaka, bakit hindi nyo i-modernize? Diba, yung mga facility, bigyan ng tulong. Lagi na sinasabi yan. Tutulungan yung mga magsasaka. Pero tanungin mo yung mga magsasaka kung ano nakuha nilang tulong sa gobyerno. Wala. Andyan yung sinasabi pa nga nila, yung irrigation daw. Na ibinigay na tulong ng gobyerno. Pero mamukat-mukat mo, nagbabayad din yung mga magsasaka doon sa irrigation. Hindi yan totaling libre. So, paano natulungan itong mga magsasaka? Diba, kung dati pa, tinutulungan talaga, yung totoong tulong, andyan yung binibigyan sila ng mga storage room, diba, nagtatayo sila ng mga storage room para sa mga bigas, ng mga magsasaka para hindi masira, yung mga patuyuan ba. So, kung tinutulungan sila sa ganong sitwasyon, diba, mas ginaganahan yung mga magsasaka magtanim ng maayos. Kaya nga yung sinasabi nga nila na solusyon nila yung para bumaba yung presyo ng bigas sa 20 pesos, ibababa yung taripa. Medyo malabong mangyari yan. Ang pinakamagandang dyan, para matuloy lang yung plano talaga nila na maibaba yung kilo ng bigas. Kailangan lang yung Pilipinas maging maging sustainable, talagang kaya nang mag-export ng bigas. So, paano mangyayari yun? So, kailangan talaga ng tulong ng mga magsasaka. Kasi kung aasa lang tayo sa import ng bigas, na mga imported na bigas, siyempre nagdidepende rin naman yan sa world market kung magkano yung magiging presyohan yan. Kapag nagtaas ng presyo ang world market, wala namang magagawa ang Pilipinas, siyempre itataas nila yung presyo. So, yung sinasabi nila na yung pagbaba ng taripa, yun yung magiging susi para bumaba yung presyo ng bigas, hindi siya totaling bababa ng talagang sobrang baba. Yan pa, depende pa rin niya sa presyohan sa kung magkano nila nakuha. So, oo, may bababa nila, pero ang maiipit naman dyan yung mga magsasaka natin. Na yung mga local farmers natin na hindi kayang sumabay sa presyo ng mga imported na bigas. So, ang ending, sila yung talaga yung binakakawawa. Sila yung mas magiging casualty nung plano nila sa pagbaba ng presyo ng bigas para lang may habol dun sa SONA. So, more on talagang may planong political yung plano nilang ibaba yung presyo ng taripa para gumanda yung image ni President Bongbong Marcos sa darating na SONA. So, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.